Nasa 4,000 restaurant sa Canada ang posible raw magsara ngayong taon ayon sa isang pag-aaral. Pero ilang Filipino food business owners ang abala sa paghahanap ng mabisang paraan para masigurong hindi mawawala ang mga mamimili sa kabila ng mapaghamong panahon. Dala ng restaurant industry slowdown tuwing umpisa ng taon. Ang report mula kay Paula Saraza. Right now, we just finished 4 order and now there's 1. Yeah. Slow months para sa mga restaurant business ang Enero at Pebrero. Kaya ang Filipino restaurant na ito na nagbukas kamakailan sa sinasabing pinakamalaking mall sa Ontario. Paghain ng Filipino comfort food ang naging daan para masigurong babalik-balikan pa rin sila ng mga customer. Ilang bowls na ito yung pinakamarami nila? 100! Tess, ano yan? 150? 150. It's a Saturday. November 2025 lang nang buksan ng Bao Mama ang pangatlong lokasyon nito sa Mississauga, Ontario. Ang grand opening na pinilahan at dinumog ng loyal customers. Ibang-iba raw kumpara ngayon. Even though na big mall ito, may madaming food traffic, kailangan pa rin i-market. That's a very important. That's what I learned. Natutunan ko dito sa industry. Bagamat hindi na bago sa food business, ramdam pa rin ni Abakan ang epekto ng pagbagal ng negosyo tuwing umpisa ng taon, kung saan marami ang mas maingat sa budget dahil sa malaking gastos noong holidays. Gayon din ang pressure sa kani-kanilang New Year's resolutions. Talagang slow down yan, talagang baksak ang sales ng industriya. Liit-liit pa ng margin. So, talagang very challenging sa amin yan. Hindi lang sa business, pati sa staffing. Kasi paano namin ikikip yung staff namin kung walang kita, walang sales, di ba? Batay sa report ng Agri-Food Analytics Lab ng Dalhousie University, tinatayang aabot sa 4,000 restaurants sa Canada ang nakaambang magsara ngayong taon. Kabilang sa mga naging batayan ang cost trajectories at consumer behavior. Pero ang nagsasalba raw sa negosyo ni Abakan ngayon, mainit na sabaw sa malamig na panahon, ang Filipino comfort food mula sa probinsyang kinalakihan. Pag sinabi po bang Batangas loaded lomi, ano po yung ingredient or yung sahog na hindi dapat mawawala? The beef liver, chicharon, spring roll, at saka madaming sibuyas na red onion. Yun. Tsaka, pero ang dami ng concept ng Batangas Lomi, talagang overloaded. If you go to Batangas Lomi, talagang overloaded, talagang sobrang katutak. Itong sa amin, simpleng-simple lang ito. Simple pa po yan? Simple pa yan! The ingredients are really good. And aside from that, I like the other food too, but the thing is, my wife is not with me right now, so... We have the Fiesta combo, we have the lomi, we have the brisket, we have everything. Asado, everything. Everything. Yeah. It's really good. Noodles niya masarap. Saka overload. Overload. Halos lahat, nandun na lahat eh. Para kami nasa Pilipinas. Para bang nasa Batangas. Bilang business owner, maingat daw nilang binabantayan ng feedback ng customers, lalo ang mga suki ng kanilang limited loaded Batangas Lomi, ang nagpapatakbo ngayon sa negosyo at sa nasa 40 staff nito. Paula Saraza, Omni News, Mississauga.